Eto naman, mga adik sa Yossi. Malaki na raw ang binaba sa bilang ng mga nagsisigarilyo sa bansa mula nang tumaas ang presyo ng sigarilyo. Yun nga lang, marami pa rin kabataan ang nagyoyosi base po sa ilang pag-aaral. Kung gawin kayang 20 pesos yan kada isang stick, may mga kabataan pa rin kayang maninigarilyo. Umaaksyon si Marlene Alcaide. Sa 3 taong pagtigil sa paninigarilyo, umabot na raw sa 70,578 pesos ang natipid ni Arvic Tolentino. Na-monitor niya ang perang natitipid sa pamamagitan ng mobile application na Smoke Free. Like ngayon, pagbukas ko pa lang ng app, makikita ko na agad na 3 years, 0 months, 24 days to be exact. Yung Smoke Free ako. Tapos yung money saved ko, that's based on the number of sticks na nalagay ko nung nag-register ako. Tatanungin ka kasi niya Kwento ni Arvic, hindi bababa sa isang kaha kada araw ang nahit-hit niyang sigarilyo noon. Ilang beses na raw siyang sumubok na itigil ang bisyo, pero sa ika-4 na subok lang siya natuloy. Bukod sa natatrack ng Smoke Free app ang buwan o taon ng hindi paninigarilyo, nabibilang din na application ang perang natitipid kada araw. Pero hindi lahat ay katulad ni Arvic na kayang itigil ang bisyo. Sa isang araw, maka 5 stick, ganun, 4. Pagkatapos minsan kumain, magkape. Hindi na maiwasan Dito na, kahiligan na. Ayon sa DOH, malaking pondo ang inilalaan ng gobyerno para pangasiwaan ang smoking-related diseases. Noong 2014, umabot daw sa 210 billion pesos ang ginastos para sa mga nagkasakit na may kaugnayan sa paninigarilyo. Coronary artery disease, cardiovascular or cerebrovascular diseases, yung lung cancer and COPD, doon lang halos mga 210 billion. So ang laking pondo nawawala para gamutin lamang itong mga pasyente na ayaw tumigil sa kanilang paninigarilyo. Kaya naman, suportado ng ahensya ang pagsusulong sa Kamara ng mas mataas na tobacco excise tax. Nang maipasa kasi ang sin tax law noon, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naninigarilyo. Mula sa 31% sa buong adult population noong 2009, bumagsak ito sa 25% sa taong 2013. Patuloy pa itong bumaba noong 2015 sa 23% at ngayong 2018, inaasahang bumaba na ito sa 18.5%. Yun nga lang, nakakaalarma pa rin daw ang dumaraming bilang ng kabataan na naeenganyong manigarilyo. Kinakailangan talaga ay maitaas natin ang buwis para nang sa ganon ay hindi na kakayanin ng mga teenagers o mga bata na umpisahan ang bisyong, napakamasamang bisyong ito. Sa mga panukala sa Kongreso at Senado tungkol sa pagdagdag ng tax sa tobacco, pinakaangkop daw ang bersyon ni Senator Manny Pacquiao na layong itaas sa 60 pesos ang excise tax sa bawat kaha ng sigarilyo. Sa panukala ni Senator Pacquiao at 60 pesos, ito yung parang pinakamagandang level na pinakamalaki yung koleksyon natin na gagamitin natin for universal healthcare implementation. And at the same time, yung pagbagsak naman ng mga bilang ng maninigarilyo ay hindi masyadong babagsak. Tapos, tataas yan every year ng, kung di ako nagkakamali, 9%. So, papunta na rin doon sa panukala ni Senator J.V. Ejercito. Sa ngayon, naglalaro sa 100 piso ang bawat kaha ng sigarilyo sa merkado na mayroong 32.50 pesos excise tax. Kaya kung ipapasa ang panukala ni Senator Manny Pacquiao, nasa humigit kumulang 130 pesos kada kaha ang magiging presyuhan. Ibig sabihin, mas mamahal pa riyan kung tingi-tinging bibili sa mga tindahan o bangketa. Patuloy rin itong tataas taon-taon dahil nakasaad sa panukala na magkakaroon ng 9% increase sa annual na tobacco excise tax. Iba pa ito sa panawagan ng Southeast Asian Tobacco Control Alliance at Health Justice Project na gawing 20 pesos kada stick ang presyo ng sigarilyo. Kailangan rin daw ipagbawal ang pagbebenta ng tingi-tinging sigarilyo para hindi na maengganyo ang mga nagbibisyo. Ilan lamang daw ito sa mga paraan para mapigilan ang kabataan na subukan ang masamang bisyo. Paulit-ulit namang paalala ng DOH, ang paninigarilyo ay isang bisyo na nasa tao rin kung paano ihihinto. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.